pinag-aralan at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda. Tira mo ka ako yung si Percy ka ako. Magaling talaga. Pero talagang kaka ko. Maganda ka harap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasalukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ibuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, hinigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurat sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw patay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagkatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating landline sa ating impilan. Ang numero po ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Tayo po ay napapanood sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po naman ng alas 9 ng umaga ay sabayan po tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Tiyak na sabik na po kayo no, ha, sa SONA. Ngayong araw, mamayang hapon po.
Nakasabikan nga nung iba nauna pa rally, ang aga-aga, nagrarally na Ano daw yun? Di pa nagmumumog, nandun na. Ano naman yun? Suportang rally na, hindi na ngayon. Oo nga, pero rally pa rin yun. Kasi alam mo naman yan yung rally, nagkakaroon lang ng kabuluhan yan. Pagka yan Naharang mo. Inarang ng pulis. Subukan mong yan, mag-rally ang mga yan. Huwag niyong pakikialaman. Huwag lang sila mamimerwisyo. Kaso, ang gusto ho nila, yung nakakaperwisyo sila gusto nila, nakakaabala sila sa traffic. Para na sa ganun, pinag-uusapan, maging, maging attraction sila. Wala kasing mga trabaho yan, kundi yan, kaya sabik na sabik Bueno, mga kaibigan, hanggang alas 10 po, samahan ninyo kami sa pagtatanghal ng at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Nasa linya na yata natin, Nasa linya na ba? Unahin po natin ang report, tungkol po sa kalagayan o sitwasyon dyan po sa Batasan Road, kung saan nandun po ang ating kasamang si Gina Mape. Magandang umaga, Gina. Gina? Gina? Yuhu! Ba't wala? Ayan na. Ba't wala? Cellphone pala. Sinasaksak. Ito nga. Ay, Ayun, pala sasaksak niya palang pala. Sisiyot. Ayan, Gina, nasa Batasan po si Gina Mape, Alamin natin sa kanya ang situationer doon po sa lugar na yon. Gina, come in please. Wala pa. Wala pa. Naputol. Patawagin mo muna ulit, Bueno, mga kaibigan, sa loob ng maghapong ito, pwede kayong tumutok dito at manood, Huwag kayong maglipat. Kasi po, meron ding special coverage na isasagawa ang A-Tri-Media. At bago po ang lahat, marami tayong gustong pasalamatan tungkol po sa tagumpay ng A-Tri-TV Bloodletting Project na isinagawa kahapon dyan po sa Catwalk, Quezon City. Nagpapasalamat po ang A-Tri-Media sa lahat ng tumulong at nakiisa dyan po sa A-Tri-TV Bloodletting Project kahapon sa Quezon City Catwalk. Nagpapasalamat po sa Dugong Alay, Dugtong Buhay, Quezon City Government, siyempre po Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, Sterilium Sanitizer, Regional Emergency Assistance Communication Team, NCR North, Medic Aid Distributors Incorporated, Liquid Gold, Aura Soap. Ayan, Alam mo yung Aura, magaling yan diyan kumiinis ang balat ko Sa oral? Oo, dati may galis-galis ako nung ginamit ko yan, kumiinis Oral. Rotary Club of Malate Prime Philippine. Malate Prime. Yan, Rotary Club of Malate Prime. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation po, o PAGCOR, nakiisa din po yan, Regent, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management, and Penology, BJMP, Pateros, Mayor Miguel Ponce, patay pa ito ba't may na yan? Miguel Ponce, saan ba yun? Racer at Protect. Yun, muli, maraming salamat po asa na? Ito na? Ipindutin ba yan? Nasa linya na po natin daw si Gina Mape, Nandyan siya ngayon sa Batasan Road. Magandang umaga, Gina. Gina? Gina? Yuhu, Gina! Wala. Percy. Oo. Makasaysayang zona ngayong umaga ang sumaatin. Ako, Percy, ay nandito sa kanto ng IDP Road at Commonwealth Avenue.
yung magkabilang lane ng Commonwealth ay possible pa naman ang mga sasakyan at hindi pa nagtatraffic. Kanina ay isang mahabang marcha ng Manila Bayan ng mga grupong lumad, mga iba't-ibang tribo at mga militant group ang dumaan dito sa aking kinaroroonan ngayon, sinatatayuan, at sila ay pinayagan na makalapit dito sa Batasan Complex para sa kanilang sasagawang suporta, rally para suportahan si Pangulong Rodrigo Duterte. At kapansin-pansin nga, Percy, na kanina yung mga dati nilang isinisigaw na ibagsak at mga itaasang sweldo ng mga guro at iba pa, kanina kasama na nila, wala silang isinisigaw na ibagsak, kundi sweldo ng mga pulis itaas. So, sumusuporta na sila ngayon at yan nga ay kinakatuwa ng mga miyembro nitong pulis na nakadeploy dito sa Commonwealth Avenue. At ating nakuha kaninang informasyon mula kay Senior Superintendent Vincent Calanuga, ang officer in charge ng Regional Logistics Division ng NCRPO Team Leader Red Team Sasona, ay 6,000 pulis yung kanilang ipinakalat dito. At yung wala akong nakikita rito mga bumbero o mga kauli nito maliban doon sa mga truck ng basura na panghakot na nakahanay dito nga sa malapit dito sa IDP Road. At so far wala pa namang nangyayaring kakaiba rito. Maliban nga sa sila lahat ng rallyista ay pinapayagan. Alas 10 ngayong umaga, inaasahang magtutungo dito ang iba't iba pang grupo ng mga militante upang magpahayag ng kanilang suporta sa pamunuan ni President Duterte. At maliban dyan, ay ilang leader, yung mga leader ng mga magbibigay ng suporta nito, mga rallyista, ay aking napag-alaman mula kay Undersecretary Joel Maglungsod ng Department of Labor and Employment. Sila ay papapasukin sa gallery. Ito raw ay upang mapakinggan ng personal yung sasabihin ng Pangulo mamayang hapon. So yan muna, Percy. Ako si Tina Mapet para sa unang Zona ni Duterte ng DZRJ at HR Media TV. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Inyo pong napakinggan ang report, yan ay mga initial na feedback pa lamang natin. Kaugnay nga po ng isasagawang SONA ngayong araw na ito sa Batasang Pambansa. At nandun si Gina Mape na napakinggan ninyo ang kanyang report. Ay meron na pong mga nagrarally ro. Actually, kaninang umaga pa yun. Hindi pa yata ako nagmumumog. Nandun na sila eh. Yung iba naman, yung girlfriend naman ni Peter, di pa naguhugas. Nandun na yung nagrarally. Andun na. Oo. Ngayon ho. Mamaya siyempre. Yung SONA na yan, ang dami nag-aabang yan. Dami. Especially pagka bago yung nakaupong presidente, kahit papano, talagang inaabangan ng tao yan. Kasi yan ang gagamitin ng taong barometro. Oo. Tsaka isa pa. Sa isang mamumuno ng ating bansa, kung ano ang kanyang mga ipapangako. Oo. At kung yan tatandaan yan, ha? For the next 60 years. Sa loob ng 6 na taon, tatandaan yan. Kaya inaabangan si Duterte. Magaling magsalita si Duterte. Hindi lang si Duterte. Sinasabi natin kanina nga, lahat ng presidente, pag-unang SONA. Yan naman mga SONA na yan eh. Hindi naman talagang obligasyon yan eh. Wala naman nagsasabing obligasyon yan. Sa batas yan. Hindi. Si Quezon, hindi naman nag-State of the Nation eh. Nag-State of the Nation. Si Aguinaldo, dalawa yung presidente hindi. Tsaka si sino ba yung Laurel? O yan, hindi nag-SONA yan. Pero ibig ko sabihin,
naging parang ano yan, naging traditional lang eh. Yan SONA eh. Kamukha nung sa Luneta. O, hindi ba? Pero hindi yun ang importante. Lahat talaga ng presidente, pag sumalang sa SONA, pakikinggan yan. Yung unang-unan niyan SONA. At yan, mapapansin mo, pag sa unang SONA niya, yung, ang sabi ni Duterte nga pala, nauna ko nabasa eh, yung SONAng ito, siyang nagsulat. Hindi na siya magsosona ulit eh. First and last ito eh. Ewan ko kung totoo yun. Kasi nung una, ang sabi niya, magsosona siya sa Malacanang. Ngayon, nabago yun eh. Nabalik tayo sa Batasang Pambansa. Kasi opening nga naman ng Congress yun eh. Lalo na 17 Congress yung mag-open ngayon. Tsaka gusto niya rin siguro, dapat niya rin talagang makaharap yun, yung mga mambabatas, kasi nga mayroong mga bill ngayon, na pinirmahan siya, executive order, pero matagal nang nakasalang yun sa Kongreso, wala naman nangyayari. 29 years palang natulog yung Freedom of Information. Mula ni Senator Rocco, sipin mo, 29 years. Ngayon, 25 days lang, inaksyonan na ni Duterte. Bagamat sa executive department, 23 days actually nung pinirmahan niya. 23 days siya. Ngayon ang 25th day, kasi ngayon pa lang siya maisasubmit sa record section ng Malacanang para malagyan ng number at malagyan ng presidential seal. Hindi, mamaya pag-uusapan na rin natin yung executive order. Ito munang State of the Nation. Sinasabi po ni Press Secretary Mark Andanar na nung mabasa niya raw yan muntik siya mapaiyak. Siyempre talagang yung taga-ibang bansa pag dinala mo rito, mga Amerikano, mga dayuhan, kung maintindihan nila talumpati dito sa Pilipinas, talagang kikilabutan ka. Dito magagaling ang talumpati. Ang kaibahan lang nitong inaantay natin ngayong araw nito, yung talumpati niya kasi, makatotohanan yun. Hindi ka mukha nung iba na naririnig natin na kayong boss ko. Hindi naman pala totoo. Puro din drawing lang yun. Busabos pala tayo. Hindi katulad nito, kahit pa may magsulat, may director pa nga to eh. Si Brillante. Etong SONA na to, may director pa eh. Hindi naman nyo, ang ibig sabihin lang ng director, i-guide nyo lang. Para, kaya siyempre, si Duterte hindi naman sanay sa seremonya. Hindi siya mahilig dyan eh. Kaya kailangan niya ng director. Ngayon, yung pong sasabihin niya, hindi katulad dyan ng mga ibang presidente na nanloloko, kamukha si Erap. Walaan niyang kamag-anak, walang kaibigan. O pagupo niya, inatupag kaibigan, kamag-anak, sabay-sabay sila. Nagsandok dito, sab-sab doon, ganyan po ang ginawa. Ganon din ito si Pinoy. Mga kaibigan, at saka wala silang kahihiyan. Si Pinoy alam mong hindi totoong boss niya ang taong bayan, pero hanggang sa uli, puro kayo boss ko. Daang matuwid pa. Daang matuwid, yan, mga kaibigan. Ngayon etong si Duterte, ang kaibahan dito, yun ang nagustuhan natin sa kanya. Hindi niya na kailangang gumawa ng talumpati na pasasabugan ng kung ano-anong mga palabok yun. Para bulagin tayo. Ito'y diretsahan lang eh. Puro straightforward kung magsalita si Duterte. Tsaka kahit nga, di ba? Yun ang gusto ng tao. Kasi nagre-register yun, madaling mag-register yun dahil simple. Simple pero direct to the point. Madaling unawain. At saka yung pamamaraan ni Duterte, hindi niya pamamaraan, kundi niya na yun, likas niya na yun. Likas niyang pagpananalita, madaling pumasok sa tao yung kanyang mga sinasabi.
At sa mga nakaraan po, yung kanyang mga sinabi, nangyari. Nagkatotoo. Hindi ho yung sinabi pero wala nangyari. Ito, may nangyayari. Sabi nga natin, ano ba yung nasa dyaryo ngayon? Mga ano ngayon sa dyaryo ngayon yun daw pong yun daw, ang tawag dito? Yung hindi na executions, dalawa, split daw ang publiko ron. Merong sang-ayon doon, merong hindi sang-ayon. Gano'n naman talaga yan Lahat naman ng bagay, may contract, may Lahat ho yan. Ano ho yan Sabi nga damn if you do. Ano? Damn if you don't. Damn if you don't. Ganun yun di ba? Ako hindi niniwala split. Pas marami may gusto. Oo. Kasi ang daming bumoto kay Duterte. Yan ang sinabi niya Tsaka ba, kahit saang lugar ka magpunta ngayon, kahit nakasakay ka lang sa jeep, bus, taxi, LRT, MRT, maririnig mo yung pagsang-ayon ng mga tao sa nangyayari. Lalo na yung mga magulang na may mga anak na babae. Yun yung sinasabi natin isang araw na hindi na kailangan isarve yan. Hindi na kailangan isarve, para... Yung araw-araw na takbo ng buhay, kung katulad natin, nakikihalubilo tayo sa tao, alam natin kung ano yung totoo. Kailangan pa ba isarve yan? Kailangan pa ba ilagay sa dyarong ganyan? Ngayon, sigurado may mga aabangan tayo dyan kasi katulad nung sinasabi ho nung una na merong mga executives, local executives, ang nasasangkot ho sa droga. Inantabayan na natin yun, medyo wala ho yun. Wala pa. Ang nasabi lang itong mga general ng PNP. Ngayon, siyempre, siguro, mas magandang abangan natin, baka ho dito Baka dyan pasabugin. Dito, pasabugin sa zona Ang daming naniniwala na ganon, na makakasama ito yung pagbanat dyan sa paglalantad. Kung di man lahat yan, may mga importanteng kailangan ang personality niyang mga executive na yan yung talagang kilala. Kasi meron local executive na mga nabanggit dyan. Lumabas na nga sa Facebook, pero hindi kilala dito yun Doon lang sa lugar nila kilala yun Mindanao, yun nga general na isa, yung mayor na rin. Si Loot. Bagay nga na bagay sa kanya yung yung apelyido niya Loot ang spelling Pag in English mo yun Lut yun Luther. Hindi yung Luther Batigas Hindi Martin Luther And then, yun ho, ang isa sa mga gusto nating abangan dyan. At marami ang umaasa dyan, maraming nagbabaka sakali, baka dito kasama yun kasi ang tansya nila 38 to 40 minutes So, ang daming pwedeng sabihin doon sa loob ng mahigit kalahating oras. Mag-a-adlib pa yan Hindi, yung kasi yung haba ilan? 38 minutes. Maigsi yun. Maigli yun. Maigsi kay Duterte yun. Kasi si Duterte masarap pakinggan. Kumbaga sa writer, magandang basahin. Di ba merong sulat na ayaw mo naman basahin, tinitignan lang natin yung mga title o kaya yung first paragraphs, di ba? Pero yung kabuuan ayaw na natin basahin. Meron yun yung yung masarap basahin, meron taong magaling sumulat o kaya yung style ng pagsulat niya magandang basahin. Ganon naman si Duterte pag nagsasalita. Masarap makinig. Mga kaibigan. Extemporaneous yung mga salita niya kahit na nung inauguration Isipin mo, lang halos wala pang isang sentence yung sinabi niya, natawa na tao Yung sabi niya, hindi ito kasama doon Hindi ba? Sa makatwid, mga kaibigan, ang ibig natin sabihin, enjoy makinig. At lalo na, kapag ka ang pakikinggan mo, alam mong
mas lamang ang totoo sa sasabihin nito. Ha? Kaysa ito manloko, mas lamang na totoo sasabihin nito, kaya siya gustong pakinggan. Siya pa nagsulat, ha? Anong kaya mamaya, speech niya? Parang laban ni Pacquiao yan. Lahat halos ng tao zero crime nakatutok rate. dyan. Ganyan si Duterte. Kasi ordinaryo mga talumpati niya, mayayanig ka na sa mga sinasabi, lalo na itong SONA, policy statement. Kung magsalita si Duterte, empathic. Sabihin, mararamdaman mo. Ha? Talagang sabi nga, lasang-lasa mo sinasabi niya. Hindi ka makanang mga ibang statement. Wala, puro bole. Di ba? 1 oras na higit nagsasalita. Magsasawa ka. Si Duterte hindi. Mula simula hanggang katapusan, pakikinggan mo. Tsaka kung matatandaan mo, si Pinoy, ilang beses siya nanghiya ng government agencies, sa mga SONA niya. Hindi naman totoo. Pero natapos ang kanyang termino, wala naman nangyari, di ba? Aksyon. Yung kape na lang Asan yung kape? Naging gatas Yung sa nanghihiram kayo ng... Saan kayo? Sa customs yun? Kapal na mukha, abe. Wala rin. Wala rin. Makapal din ang mukha nung nilagay niya. Pakapalo ng mukha nangyari. Kasi nga, dito nga sa atin, nasanay tayo nung ang nangyayari na dahil eto, atin mo ang tao. Eto, may mga bumabanat ngayon kay Duterte, pero disimulado yung kanilang approach, hindi halata. Halimbawa, itong tungkol sa criminality, sa drugs, illegal drugs especially, yung kampanya dyan, yung itinutumbay mga sangkot dyan Ngayon, ito na nga kunyari, merong split. Yan. Ito mga opening ito, para bigyan daan na kunyari, pakinggan din itong panig ng mga nagiging biktima. Yan ang spin, kung tawagin sa parlance ng media. Itong banner story ng ng Inquirer, hindi story ito press release ito na sinensationalize mga kaibigan, na kunyari kung sino-sino car representative, sino yun? Wala na interes sa politika yung mga ganyan at yan wala na mga concern niya kung ano mangyari sa Pilipino Ang ibig kong sabihin, hindi natin maalis nga na ang abangan nung mga ayaw kay Duterte na kukunti lang naman yun naman yung manggagaling yun doon sa mga nabigo. Hindi ba? Nabigo sila Nabigo sila na ipanalo yung kandidato nila. So, hindi natin maalis na ang gagawin na lang yan, sabi ko nga sa inyo nung bago pa mag-eleksyon ugali na dito sa Pilipinas, tapos na eleksyon, pero hindi na siya makalimot. Doon sa taong hindi niya gustong manalo pero nanalo. Kumbaga sa tato, hindi na niya mabura. At habang yun nakaupo yun, wala siyang gagawin kundi murahin yun. Lahat ng kontra doon, hahanapin niya. Kahit mabuti na yung ginagawa, masama pa rin sa kanya. Makikihanap siya, katulad sa Facebook, ganun yun yung nakikihanap ng hindi gusto si Duterte para doon siya maniwala. Ibig ko sabihin dito, hindi nanalo yung paborito niyang magnanakaw. Kasi nagkataon may tumakbong hindi magnanakaw Kaya ang choice ng tao naging precise. Bago pa lang nag-eleksyon ay kumbinsido na sila kung sino iboboto nila. Meaning to say, habang nakaupo ang isang presidente, kahit na anong tinunang presidente natin, mga kaibigan, may mag-iisip at mag-iisip. Pag-iipon niya ng issue, lahat ng isyong iipunin niya, pagka nakasilip ng pagkakataon, mag-e-edsa yan. Para mapatalsik ang presidente. Kunyari lang yan Ito'y mga opening ito Gumagawa sila ng daan ng avenue na pwedeng pag-usapan ng tao. Para bigyan ng choice ang tao na mamili.
hindi ho, malabo nyo pang makumbinsi yan sa mga ganyan para iligaw ang paniniwala ng tao. Nasa linya naman natin ngayon, no? Pakinggan natin ang report. Mula po dyan sa Litex Batasan, nariyan po si James De Jesus. James, come in please. James? Andiyan ba si Bart? Nandito ako ngayon dito mismo sa may Batasan Road. Punong-puno na militanteng grupo itong Batasan Road sa may right lane. At halos di na ako makakilos dito. Nagkaroon na ng mabigat na daloy ng trapiko. Itong mga rallies nandito ngayon sa Batasan Road, halos mapuno na to. Ito yung nagmula pa sa Southern Tagalog, sa Katagalugan. Itong mga militanteng grupo na to. At ang kanilang mga mood naman ay hindi naman masyadong agresibo dahil nga mayroong mga plakad dito na makikita mo na itinataas nila na nagsasabing suporta. Hindi ito kilos protesta. Ito ay expression of support. Kilos suporta. Kaya Pangulong Duterte. So yan muna ang sitwasyon dito sa may Batasan Road. James! Buhol-buhol na mga tao dito. Tayo narinig. Grupo, umigit kumulang sa 1,000 katao. Kanina. Na nagmula pa sa Southern Tagalog. Ito si James De Jesus. Kaunang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa DCRJ 810 Trimedia TV. Walang monitor. Bigyan nyo monitor yun, ha? Dapat meron. Mga kaibigan, ito pag-usapan natin yan. Ngayon, yan itong rally ngayon dyan, pinagbabagwagan nila, ito'y in support. Oo. Hindi ito rally para magprotesta. Magsisigaw dyan ng ibagsak ang imperialismo. Mga tuta. Ha? Ngayon, ito ho, sa umpisa lang yan. Kasi nakaupo sila Hindi, tsaka maraming pabor na pumapabor sa kanila ang mga linya ni Duterte. Yung mga nirereklamo nila nung araw, na-address ni Duterte, katulad itong FOI bill, na hindi naman sa tinagal-tagal ng panahon na pinakaasam na maipasayan. Ngayon, nagkaroon tayo ng kahit papano katuparan, bagamat hindi ho ganap ito. At saka ako naman, hindi pa ako pwede magbunyi rito, bagamat nagpapasalamat tayo, meron ng ganyan. At least, may kahit papano, meron tayong dadaanan. Kumbaga sa karsada. Hindi yun namamana tayo sa dilim pare-pareho. Kumbaga sa kalye, iskinita pa lang. Kaya maraming nakakasuhan ng libel Yan libel, ginagamit sa amin yan para panggipit para pangharas, para tumigil ka. Na ipaalam mo sa tao. Ngayon, may FOI. Isang paraan nito para hindi na nila maloko publiko. Kasi yung publiko, pag sinabi mo dinimanda ka ng libel, ang impression na gusto nilang ipinta, masama ito, mapagbintang itong tao ito. Sinungaling. Naninira ka lang. Ngayon, hindi na ho nila magagawa yan Mahihirapan na silang gawin yan May dokumento na Hindi naman sa'yo galing. Diba? Yun naman ang purpose nung pagpapail ng libel para gumawa sila ng impresyon sa publiko, makapagbangong puri sila, para yung ginagawang pagbubulgar sa kanila, mapalitaw nila na sinisiraan lang sila. Pinopolitika, yung madalas sabihin ng iba, di ba? Pinopolitika. Ito naman, sinisiraan mo lang sila. Ngayon, mahihirapan na yan sila, yung mga masasaklaw nitong tinatawag na executive order sa freedom of information. At least ito ipatutupad
meron lamang epekto ito o kaya saklaw lang nito yung mga tanggapan sa ilalim ng executive branch. Kasi 3 branch tayo eh. Tandaan po ninyo. Meron tayong executive, meron tayong legislative. Yung legislative, yan yung mga mambabatas natin. Pagdating ho ng judiciary, yan ho yung mga huwes hanggang sa Korte Suprema. Kasama na dyan ang Sandigan Bayan, Judiciarya, Ombudsman. O ngayon, yun namang executive, nasa ilalim nito ang lahat ng mga ina-appoint sa gobyerno. At saka yung mga hinahalal. Local government units, mga kaibigan. Yung LGU. Sakop nito yan, saklaw nito. Sa madalit sabi po, pati government-owned and controlled corporations kasama yan. Sakop yan. Sakop yan. State colleges and universities. Gusto mong makuha dokumento. Hindi ba, ito nga merong nagdemanda sa aking gunggong. Ito, kamakailan lang ito nasa fiscal pa lang ho ito, mga kaibigan. Idinimanda ko nitong kalaban nila Kabangon Chua na R2 Builders. Yung pag-aari ni Regis Romero. Dahil hindi naman daw ako totoong nagsampa ng kaso laban sa kanila. Patungkol po ito doon sa kontrata, anomalous contract ng Channel 13. At saka nung kumpanya ni Regis Romero. Yun ang paniwala nila. Hindi ako nag-file ng kaso. Pinagbasihan o lumabas na sa kolum ko nung nakaraang taon. Ito sa madalit sabi, yan ho, nakuha namin ng dokumento, nakakuha ko ng dokumento, yun ang basis sa pag-file ng kaso. Di ba? Pero sa katunayan lang, sabi nga ng ombudsman, nagyayabang si Carpio Morales, motu proprio, magagampanan nila ang tungkulin nila. Ano ibig sabihin nun? On their own. Kahit walang magreklamo. Kahit walang magreklamo laban sa mga sino mang opisyal ng gobyerno na may paglabag sa batas, pwede nilang imbestigahan at kasuhan. Motu proprio tawag doon. Mga kaibigan. Di lalo na kung may nagsasampa ng kaukulang reklamo. Mas lalo na. Mas lalo silang may basihan. Mga kaibigan, dahil merong mga taong nagtataya. Nagtataya. Isipin mong gumagawa ka ng initiative mo para idemanda mo o kaya questionin mo yung pong mga yung mga irregularidad na nangyayari sa gobyerno natin. Kasama na dyan yung government-owned and controlled corporations. Ngayon, kung wala po yung ngayong may FOI bill, mapapahiya pa ombudsman. Halimbawa, ang ombudsman merong nadesisyonan na sinasabi nila above board yung transaksyon. Paano hindi available yung dokumento sa publiko yung dokumento, kaya nakakapagpasya sila na napapaboran nila kung sino yung gusto nilang paboran. Walang dokumento kasi. Because yung dokumento hindi available sa publiko. Pwede nila ipitin. Pero kung may ginawa silang ganon, na dinesisyon na, may pinaboran sila, kahit na questionable, anomalous, ngayon, lalabas yun. Malalaman ngayon ng publiko kung pati ang ombudsman ay may katarantaduhan. Yun. Tsaka pagka ikaw nagreklamo, sabihin, may mga dokumento ka, hindi ibig sabihin sinisiraan mo. Kundi gusto mo, magpaliwanag sila. Bakit merong mga dokumentong ganito? At saka ang dapat... Kinu-question mo. Kinu-question mo. At sinasabi mo sa ombudsman na gampanan nyo, trabaho nyo para imbestigahan ito. Dahil ito, sa mga ganyang klase dumulog ka sa ombudsman. Ang ibig sabihin nun,
gumagawa ka ng pagsiservisyo sa bansa mo, sa gobyerno, at sa mamamayan. Yun ang nagagawa mong kontribusyon. Hindi katulad nung iba, kuwak-wak lang ng kuwak-wak. Pero kahit may dokumento sila, hanggang doon lang nila dinadala. Ano ibig sabihin nun? Pwede silang aregluhin eh. Yun. The moment na ikayo po nag-file ng kaso sa ombudsman ng isang katulad ko na nasa media, nag-file kayo ng kaso sa ombudsman, mahirap na kayong aregluhin. Yun ang tandaan ninyo. Bakit? Kahit mag-aregluhin pa nila ako, baliwala yung gagawin nilang pag-areglo sa akin. Dahil di mo na pwede i-atras yun eh. Hindi mo naman pwedeng i-withdraw yung kaso. Ang kalabanan nila, pagka nag-file ka ng kaso dyan, hindi ikaw. Ang kalabanan nila ay buong Pilipinas at taong bayan na. People of the Philippines. Yan ang kalaban nila. Yan ang kaibahan ng ombudsman sa mga piskal. Sa ibang, sa judiciary, nasa judiciary. Hindi ka pwedeng umatras, kamukha sa husgado, pagka naareglo ka na, pwede kang mag-execute ng desistance. Okay, huwag ka na sumipot para ma-dismiss na yung kasong final mo. Pwede rin. Hindi, pero inareglo ka, hindi pwede yung hindi ka sumipot. Kung may, depende naman yan kung ano yung laban Kung kinakailangan ng desistance, kaya yan binago nila yung rules dyan Yung desistance, gagawin mo, susumpahan mo sa harap mismo ng judge. O kaya mag-execute ka ng desistance, pero pipilitin ka ng judge na i-require ka na mag-appear. Personal appearance. Para i-confirm kung ikaw nga yung nag-aatras. Kung talagang ginawa mo nga yun. Na inuurong mo ang reklamo. Yan maraming benepisyo. Ang problema natin, hindi pa kompleto ito. Didepende pa rin ito sa mga implementing guidelines nilang ipapalabas. Kumbaga, ipinaubaya ni President Duterte pa rin sa mga respective agencies ng gobyerno na sila ang gagawa ng patakaran nila. Kung halimbawa, gustong mag-avail ng kopya ng dokumento ng mga mamamayan. Tandaan nyo, hindi lang media ito. Dito ang kagandahan ng Freedom of Information Bill, ang mamamayan at ang media, parehong mamamayan. Pare-pareho tayong may access to public records. Documents. Kasama dyan ang mga kontrata. Ano ibig natin sabihin, mga kaibigan? Doon tayo ngayon maghihintay. Hindi natin alam kung ano mga magiging guidelines. Paano ka kukuha? May procedure na silang binanggit. Pero, doon sa mag-i-issue sa iyo ng dokumento, halimbawa, hihingi ka, susulat ka Gagawa ka ng letter of request. Pag sumulat ka, depende rin sa agency, ano ba patakaran nyo? Gano'ng katagal ba? Sinabi ni Duterte, within 15 days the most, ilabas no dokumento. Yun basta ibibigay mo lang doon sa requesting party yung mga requirements. Hindi, meron silang i-define Katulad nung sinasabi, ano ba yung sinasabing nasa konstitusyon na hindi pwedeng masaklaw nitong executive order? Kasi ang pagkakaalam ko sa konstitusyon, isa lang naman Nasa konstitusyon na yan Yang, yung access to public records, mga ano nasa konstitusyon? Ang nasa konstitusyon, may karapatan ka. Kaya lang, hindi sinabi ng konstitusyon kung hanggang kailan ka mag-aantay. Hindi, ang sabi sa konstitusyon, hindi mo pwedeng busisiin ang mga bagay na may kinalaman sa national security. Iba pa yun, yung sinasabi. Alam ba, pumunta ka sa departamento, humingi ka ng dokumento, magantay ka.
Ayun yun. Kasi hindi naman sinasabi kung hanggang kailan eh. Yun ang palusot Hindi, nila. ang sinasabi nila sa yung saklaw ng pwede Nung araw nga, halukayin. nag-file kami ng kaso sa GSIS. Umabot kami sa Supreme Court kasi ayaw ng GSIS kami bigyan ng kopya ng dokumentong gusto na makuha. So umabot ng 3 taon yun, mandamos yung ipinail namin kaso sa Supreme Court. Ito, puro commentator to, broadcaster, tsaka mga kolumnista. Halos nangamatay na yung iba ron eh. Ilan na lang kami natitira dahil ako pinakabata ron. O, ngayon, mga kaibigan, nanalo kami sa madalit sabi. Pero yun, mandamos. Ang inihiling namin noon yung listahan ng mga assembleman na umutang sa bata sa GSIS, pinautang sa pamamagitan ng tinatawag na marginal note ni Imelda Marcos. Ngayon niliwanag ng Supreme Court yung karapatan ng taong bayan doon eh. Yung right to access to public records, especially ang media. Dahil yan ay kailangan nila sa kanilang trabaho. Maliban na kung ang dokumento ay may magsasapanganib doon sa tinatawag na national security. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Sinubo kong gawin yun eh. Nung palang decision na yun ng Korte Suprema, pwede mo lang i-apply kung kukuha ka ng court order. Yun nga eh. Kukuha ka pa ng court order. Halimbawa, kailangan ko makita ang tunay na birth certificate ni Ahan Chen. Di ba? Kukuha pa ako ng court order eh. Sa court order, pag humingi ka, saan mo gagamitin? Lalo kung hindi ka media. Kung pangkaraniwang ang tao, bibigyan ka ba? Maliban na kung maglalagay ka. Di ba? Hindi ka na kailangan kumuha ng order, bibigyan ka na ng kopya. Di ba? Lalo kung malaki panlagay mo. Ayan, may time frame yan na ibibigay. Kung hanggang kailan. At pagkano may penalties yan para dun sa mga taong hindi pa yun eh. Paano kung yung mga respective agency magsabi, hindi pwede dito. Hindi pwede dito. Hanggang dito lang kami. I-define naman yun kung ano. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi pa ganap yan. Wala pa tayo sa katayuan para ipagdiwang natin itong FOI. Bagamat nakakakita tayo ng konting liwanag pa lang. Diyan sa pinirmahan na yan ni President Duterte. Huwag tayo masyadong ma-overwhelm. May IRR naman yan. Sino ba naman ang may ayaw na maipatupad dyan? Siyempre, gustong-gusto namin. Bakit? Lalo ako, subject ako ngayon ng harassment ni Erap Estrada. Si Erap Estrada gumagamit ng mga tao na magdidemanda sa akin. Kasama na yung isang samahan ng media na nagpapakilalang press freedom daw sila. Mga gago. Ano naman sila? Etsapwera sa FOI draft. Hindi sila kasali. Huwag mo isasali yan kasi extortionist yan eh. PR yan eh. Ngayon ito makakatulong sa akin yan. Bakit ba hindi ko gugustuhin yan? Kaya lang nagsasabi ako ng totoo eh. Hindi naman yung pagkapirma ni Duterte lalo na si Erap halimbawa, kukunin mo lahat ng transaksyon, ibibigay ba ni Erap yan? Pero dyan sa FOI bill na yan, nakalagay na dyan na merong kaukulang parusa, administrative sanction ang ipapataw dun sa mga tatanggi na magbigay ng dokumentong hinihingi sa kanila. Pag tumanggi sila, liable yung pinakapinuno nila, kung sino man ang pinakamataas doon, at yung taong kausap mo. Mga kaibigan, nakalagay na yun dyan. Kaya lang, administrative,
mga ano lang yan suspension order lang yan kung halimbawang 5,000 naman kayong pero alam mo 5 naging times 6 months. Alam mo, 5,000 times 6 months. Hindi, alam mo naging epekto naman ito. Ang daming gustong sumakay na mambabatas. Oo. Nagsasakaya na sila Grace po. Para kinakabayo na nila tong ginawa ni Duterte kasi napahiya sila. Sampal sa mukha nila yan. At least sa hindi siya nagabuso ng kapangyarihan within the limits of his powers. Tama. Ay ginawa niya ang kanyang magagawa. At tinupad niya yung pangako niya. Oo. Hindi siya mambabatas. Kasi mas matibay sana ito kung meron tayong batas para dito. Kaya lang, napakatagal na panahon nang ibinigay sa kanila, hindi nila nagawa. Yung hindi nila nagawa ni Duterte. Kasalanan ba ni Duterte kung hangaan siya ng tao ngayon? Sa loob ng 3 linggo, mahigit, Hindi niya nakasalanan yun. Kasalanan nila yun. Yun lang pala. Tapos, ngayong nakita nila, kaya na pwede pala yan. Parang ganito yan Sa Maynila, ilan ang ospital na ipinagawa ni Mayor Alfredo Lim? 6. Libre lahat. Pati gamot, lahat libre. Pati serbisyo. Mga kaibigan, ayaw banggitin yan ng ibang mga politiko. Halimbawa, senador, congressman. Ayaw nila yan, iniiwasan nila yung isyong yan. Bakit ho? Kasi sa kanila, gusto nila lumalapit ang tao, bibigyan nila ng barya. May sulat pa. Referral. Talagang kinakailangan, ebidensyado nila yung tao. Para sa pagdating ng araw, may isasampal sila. Na utang na loob mo sa akin, animal ka. Humingi ka sa akin. Yan o ginagawa nila, utang na loob. Ayaw nila na i-institutionalize mo ang pagseserbisyo ng pagbibigay ng basic services. Na libre Nasa konstitusyon yan Hindi ba? Nasa saligang batas natin yan Kung ang bansang Cuba nga napakahirap naman na bansa yan. Pinagtutulungan pa nga yan. Hanggang ngayon, under yan ang tinatawag na embargo. Ano yun? Wala silang kalakal. Ano ba kalakal nila panlabas? Para pagkakitaan ng bansa nila, wala. Wala rin pumapasok sa kanila. Kung ako si President Duterte, kakausapin ko yan Alam mo kung bakit? Kung yan makakausap ni Presidente Duterte, yung Cuba, para makuha niya kung po pwede tayong umangkat ng gamot laban sa cancer. Meron na siyang isinugo doon, mga taga-Department of Health, yung bagong health secretary. Yan. Pinapuntahan niya na doon. Kita mo. Di ba yun yung sinabi niya noong inauguration niya? Bakit ako? Lahat ng iniisip ni Duterte, naiisip ko. Nung inauguration niya, sinabi niya na yun Paano? Doon yung makikita sa hangarin. Yung hangarin natin, dapat nakatuon sa paglilingkod sa taong bayan. Pagka ganun sa ikabubuti ng mamamayan na nakararami, magkakapare-pareho tayo. Hindi tayo pwedeng maging magkaiba-iba. Diba? Hindi pwedeng haluan yan Yung pagsiservisyo, yun nga yung sinasabi natin, hindi ka pwedeng maging dakila kung magnanakaw ka pa. Hindi mo pwedeng pagsamahin na ikaw journalist, PR ka pa. Hindi pwede yun. Yung PR, hindi marangal yun. Negosyo yun Hanap buhay yun Prostitution yun Yun namang media, abay, yan dakilang misyon yan vocation yan mga kaibigan Commitment yan Hindi ka po pwedeng Kaya nga dito, hindi ka pwedeng magsasalita ng isang bagay laban sa iba, tapos ikaw ginagawa mo. Parang yung press club. Kung ano yung ginagawa nila, yun ang sinasabi nila sa iba. Extortionist sila yun Lahat ng sinasabi nila,
Sila gumagawa noon. Yun ang hindi dapat. Magkakapare-pareho tayo. Di ba? Tingnan mo si Duterte. Sa napakaraming beses na yan, ha? Napakaraming pangyayari na o kaya mga instance na pareho kami nang iniisip. Lalo na kung regular kayong sumusubaybay sa amin, di ba? Malalaman ninyo yun. Yan po mga kaibigan. Kaya tayo ngayon, mag-aabang tayong lahat eh. Uy, magbaong kayo ng tuwalya. Panyo. Tuwalya! Kasi sabi ni Andel, baka maiyak tayo. Tuwalya kasi mahaba yung speech eh. Kung iyakin ka, baka bawat sentence nun mahumagulgul ka. Yun nga eh, anong tawag dito? Pagka dumating dito, presidente ng Amerika, naku, kikilabutan sila. Sa mga speaker dito, magugulat sila kay Duterte. Alam mo, sa totoo lang, dapat yung ang mga teacher, mag-seminar kay Duterte. Talo si Kibili. Para alam nila yung paano ituro yung pagiging patriotic, yung patriotism, di ba? Kung sabi, kung narinig nyo yung speech, manunumbalik. Yung patriotism. Mabubuhay ang patriotism sa pagkatao mo. Sinabi ni Duterte, sumama na kayo sa iglesia ni Duterte. Alam mo si Duterte, kung nagtayo ng reliyon, ang daming makukumbinsa niyan. Kung magsalita, si Brother Mike. Wala, maluluma sila dyan, ako, Diyos ko. Tsaka bistado na sila eh. Ibang magsalita yan. Parang laylo sila. Nagbubulsa sila ng pera eh. Parang laylo sila ngayon. Ang mga pare, hindi mo sa kanya. Bueno, mga kaibigan, marami pa tayong issue ha. Kaya lang daming nagabang kasi ngayon sa SONA. So kami po magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Huwag po kayong alis. Sa pagbabalik po namin, sabayan na po ninyo kaming mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin